Kailan mo masasabi na tapos na ang iyong trabaho? Ako, ang apadman ng Templong Anituhan ng Runtiang Agama, at ang katanungang ito ang ibinigay sa akin ng ating estudyante sa pagtatawas. So kahapon kasi nagkaroon kami ng tawas session dito, kumbaga return demonstration, at natuwa naman po ako dahil kasi almost every one of them seems so professional at bihasa. Natural lang dahil kasi Pilipino tayo at natural sa atin ang magtawas. No? Bali, nagkaroon tayo ng training at yung training natin, sa totoo lang, no, it is a reminder or reawakening program para sa mga Pilipino at may dugong Pinoy kahit saan man sa mundo kung ano ang kakayahan natin. Ito ay ang ating kultura. Pero yung bandang last student, no, siguro, pwede ko naman siguro sabihin si Darlene, is ako yung naging patient niya kasi siya yung last student and everyone already have performed and due to one another yung tawas. So, siya yung nawalan ng client. So, I volunteer myself na maging client niya o maging patient niya sa pagtatawas. And then, at the end, no, dahil kasi nakita niya yung kamay, meron siya nakita doon na about my hands, no. So, maraming kahulugan o maraming mga opinion or ibig sabihin ng kamay sa kanyang nakita. But at the end of yung malapit ng patapos, no, kumbaga in closing remarks, no, parang nagbigay siya ng katanungan, kailan mo masasabing tapos na ang iyong trabaho? For me, ito yung isang malaking palaisipan. Kailan nga ba matatapos ang aking trabaho? Usually, pag meron talaga tayong mission, like sa US, ang pakilala ko, introduction ko, I am Apo Adman. Pero pag natapos ng ating trabaho, nagbabago yung pangalan natin. Alam mo kung anong pangalan ko pag natatapos yung trabaho ko? I am done. So, ibig sabihin, tapos na yung trabaho natin. But to be serious, ang dami pa kasing tatrabahuhin natin dito sa Templong Anituhan at sa Hilot Academy of Binabaylan. No? Actually, hindi lang naman dapat ako ang nagtatrabaho, pero yung vision natin na maging doktor ang mga manghihilot ay mahaba-haba ang biyahe, mahaba-haba ang labanan, ika nga, no, struggle o trabahuin, no. So sinisimulan natin siya sa introductory course na yung 8 days program or 9 days training program at ngayon, no, inalign natin siya sa TESDA. Pero iba po tayo sa TESDA, no. Sa TESDA kasi they are more focused on massage only, the aspect of hilot in massage therapy. Pero sa ating hilot, no, it's more than that, no. So, kumbaga, fina-focus natin talaga ang katutubong gamutang Pilipino. Kasi ang katutubong gamutang Pilipino ay hindi lamang masahe. Tandaan po ninyo yan. At sa programa na ginagawa natin sa Hilot Academy, no, we make sure na maintindihan ng bawat isa na ano yung mga job description or mga job descriptions natin. Mga tungkulin, like, siyempre, meron bilang manghihilot, tayo manggagamot at gumagamit tayo ng mga halaman. So, it's not only buying, kasi yun po yung kaibahan ng hilot natin kaysa sa commercial. As much as possible, kung alam niyo, di ba, libre ang hilot na binibigay sa mga probinsya, donation-based. At yung mga gamot na yun is usually pinipitas lang sa bakuran natin. So, ini-encourage natin yon yung paghahalaman na magtanim tayo ng mga halaman, let us identify plants and herbs, at ano yung mga benefit or health benefit na ibinibigay niya. Kasi nung ako nag-aral sa alternative medicine, sabi ni Doc Galang, no, yung halaman na tumutubo sa harap ng bahay ninyo o sa inyong bakuran is gamot yon. Ibig sabihin, kadalasan inisip it's just a weed or basura, bahagi ng basura, pero hindi siya tumubo for nothing. It's not for nothing. Kumbaga lahat ng bagay, parang natutunan ko sa traditional medicine, sa alternative medicine, na ang lahat ng bagay ay nag-exist for a reason. Ibig sabihin, may silbi. No? Kung tao, sinasabi natin walang silbi yung tao, doon tayo nagkakamali. Kaya tayo nandito, we have, kumbaga tumutulong tayo bilang Hilot Binabaylan na makita ng isang tao ang kanyang silbi, ang kanyang purpose. Kaya meron tayong pagtatawas, no? So, kadalasan, ito yung nami-misinterpret ng mga tao about tawas dahil kasi akala nila sa demonyo, lalo na ng simbahan, no?
na demonic dahil kasi hindi siya bahagi ng katuruan ng Katoliko o ng Christian Church na ang pagtatawas ay sinasabi nilang sa demonyo. Pero ito ay kultura natin, tradisyon na natin. Tapos isa pang magandang katanungan kahapon is, kailan ba nagsimula ang pagtatawas? Sino ba ang nagpasimuno nito or nagturo sa atin ito? Like what I've said na ang tawas, no, ay maaring may kaugnayan tayo sa African religion, no? Meron kasi mga sangomas at mga babalawu. Meron silang tinatawag na itwasa. Yung itwasa is isang ceremonial initiation ritual na kung saan ay kailangan nilang ma-determine ang kalooban ng mga ninuno, ng mga ancestors. Kasi mga traditional religion or mga ancient indigenous religion, no, is pare-pareho sila na animist or they venerate the ancestor. At tayo bilang binabaylan, no, kinikilala din natin ang mga ninuno natin. And our ancestors is not limited to the human ancestors. Meron din tayong mga elemental inkanto. Mga inkanto, yan ay mga ninuno din natin. Dahil bahagi tayo ng kaharian ng Encantadia. So sinasabi natin na naman yan, no? Kaya kung mapapansin nyo din, ito, bagong topic na naman tayo. Diba itong lately, maraming mga indigenous NCIP organizations na parang sinasabi nila may divine government sila. Sila ay Encantadia or mga Encantado, Encantada, no? Na mahiwaga, no? Merong mga kapangyarihan. Napag-usapan din natin kahapon kung bakit lumalabas yung mga ganitong organization is because of the political and government struggle, no? So kung hindi na kaya ng batas o pamunuan ng tao, sila yung lumilitaw, no? They are organizing themselves na magkaroon ng divine government, mga mystical government. At maari sa paglabas ng mga ganitong klaseng organisasyon, napipinto ito yung isang palatandaan na mayroong digmaang magaganap, na isang revolusyon na magaganap na naman. And I pray, sana ito'y maging mapayapa, hindi siya sana maging madugo, no? Pero ito yung mga palatandaan. Dahil kasi nangyari din to, nagkaroon ng mga revolutionary churches, may mga parang tinatawag na mga colorum, no? O mga kulto na religion na kung saan ay ginamit nila ang pananampalataya para sa pakikipagdigma. Kaya nagkaroon ng mga anting-anting, mga orasyones, etc., at mga paniniwala patungkol dito, no? Tayo sa Hilot ay hindi tayo makikibahagi sa anumang gulo ng lipunan dahil tayo ay manghihilot, tayo manggagamot, no? So non-partisan tayo. Kahit anuman ang pananampalataya mo, anuman ang political side mo, hindi natin tinatanong kung kanino ka ba, BBM ka ba o DDS ka. No, both of them, if they come to us, we are about to serve them the healing that they need, no? Pero dahil nga sa kaguluhan ito, no, sinasabi ko sa inyo, ako ay para sa taong bayan. Dahil tinitingnan natin ang tao, hindi dahil sa bulsa nila o sa pera nila, tinitingnan natin yung kaluluwa nila, yung kanilang pangangailangan, ang kanilang kalusugan. So yun po, no, bilang manghihilot, bilang templong anituhan, hindi tayo pumapanig sa kanino man, o kung anumang reliyon, you are not, kung ikaw ay magiging member, hindi mo kailangang iwanan ang iyong reliyon, no? Pero, mas maganda kung aakapin mo rin yung templong anituhan, but you are not obliged to leave your old faith, no? You can integrate it to our faith, to honor our ancestors. Kasi dati na merong mga tao, naging member tayo, na iniisip nila, Apo, galit ka ba sa mga Kristiyano? To be honest, hindi ako galit sa mga Kristiyano. Mahal ko si Kristo. Si Kristo ang unang Panginoon ko na pinaglingkuran at natuto ako sa Kanya. At dahil sa Kanya, is na-discover natin kung sino ba ang Diyos ng mga Pilipino. Dahil sa inspirasyon na yan, ay inakap natin ang anituhan, no? Bukod pa dyan, is, sabi ko nga sa inyo, ang mga Kristiyano din, ang mga Katoliko, ang mga Muslim, ay pareho lang din nating tao, nakayapak tayo sa lupa. Iisa lang ang lupa na ating
tinitiran o iisa lang ang mundo na ating tinitiran at ginagalawan. At magkakalahi tayo. Tayo magkakalahi. Kahit sino ka pa man, English man ang sinasalita mo, Japanese or whatever, we are just one human race. Ika nga, no? Nagkataon is matatalino lang iba is mangmang, tulad ko, no? Wala naman tayo masyadong alam sa foreign language, pero sinisikap natin na maging maunawaan ang kanilang mga pangangailangan at sa abot ng ating makakaya ay ating i-provide. But going back to the question, kailan ko masasabing tapos na ang aking tungkulin? Pag nagampanan ko na ang lahat. Pag natupad ko na ang ating mga pangitain na isasagawa. Kaya nga lang, yun yung katuparan ng mga pangarap, katuparan ng mga pangitain, no, ng tungkulin natin. Pero sa tingin ko, buong buhay ko, hanggang sa mamatay ako, is magtatrabaho po ako. And I think kulang yung lifetime ko ngayon to complete the task that I am about to do. For example, yung tungkulin natin na makilala ang hilot bilang isang doktor, hindi ko maaabot yon sa panahong ito. Sa totoo lang. Dahil kasi sa panahong ito, ang nagkaroon lang ayon sa batas ng PITA, no? Yung short course lang. Pero ayon sa batas, kailangan din mayroong graduate course o bachelor's degree course at kailangan din magkaroon ng mastery at doctorate course. So yun yung pangarap ko na ma-level up ang profession natin. Kasi sa totoo lang, ang hilot, di ba, sa baryo is donation-based. Katutubo kasi yon. At yung mga kapatid nating traditional na manghihilot, wala namang aral. Hindi talaga yan nagpunta ng eskwelahan. Ito ay gift, regalo. Regalo sa kanila, either ng mga engkanto, ng kanilang mga ninuno, o ng mga diwata, o ng mga espiritu. Kaya some of them, ipinakakitaan din sila ng mga espiritu. Like, sinasabi nila, gagamot sila sa ngalan ng Santo Niño, ni Mama Mary, etc. etc. So, yun. Pero gawain natin sa Hilot Academy is bigyan ng aral. Tingnan natin yung paano nila natanggap ang kapangyarihan o kakayahang manggamot. At inaaral din natin yung mga pamamaraan nila. Like sabihin natin yung bolo-bolo, yung tandok, yung pagtatapal, yung palakaw, etc. etc. So, lahat ng gawain yan, pwedeng suriin at aralin. Bigyan natin ng siyensya, ng agham, no? Lagi nilang sinasabi is non-scientific ang hilot. Kaya nga po siya naging traditional kasi wala po siyang siyensya or science, no? Pero ito yung challenge kasi, kung pagtutuunan ng panahon ng ating pamahalaan, lalo na sa Department sa Kagawaran ng Kalusugan, sa Philippine Institute of Traditional Alternative Healthcare, no? Kung yung mga doktor natin mag-aaral ng hilot at bigyan nila ng science at explanation ang bawat panghihilot na ginagawa natin, is magkakaroon po siya ng science, ng agham, no? So, the reason why we are providing a program, a training curriculum is para magkaroon ng studies, ng pag-aaral. At dahil sa ikaw nag-aral, is maiaangat ang level mo. So, pwede ka nang maningil, no? Pwede ka nang mag-charge na ito yung charge natin. At yun din, no? Kasi ang problema kasi nga sa TESDA at saka sa PITA, kung mabigyan ka man ng certificate, is sariling kayod pa rin, sariling palo ka pa rin. So wala siyang kaibahan kung hindi ka certified. Kasi may mga hindi certified, nagpapaskil lang sila sa kanilang pintuan o sa kanilang bintana o sa kanilang bahay na naghihilot kami ng pilay. So may mga tao pumupunta at nagdodonasyon, no? Nagdodonasyon. Or iba naman, yung mga nakapag-aral sa TESDA, na-hire sa spa, no? Alam natin, pagka ikaw ay sa spa, is commission-based, no? Kung wala kang masahe, wala kang trabaho. Ganun din tayo, no? Sa manghilot, kung walang nagpahilot, wala kang pera.
walang donasyon. O minsan kasi talagang totally libre, tumatanggap lang ng pagkain. Katulad ko dito, piso-piso lang naman, 20 pesos, 100. At alam niyo ba, sa loob ng buong buwan ng March, no, 500 pesos lang naman ang kinita natin. It's too much people, pero too little or parang little earning. Hindi talaga masusustain ang buhay mo. No? Hindi masusustain. So, hinahanap natin is yung sustainable income opportunity para sa isang manghihilot. Kung ipaprofessionalize natin, katulad ng doktor, you could charge either 500, 800. Pero kasi sa hotel, ang hilot, ang mahal, no? 3,500 o 1,800 to 3,500 to 5,000 yung paghihilot. Sa hotel yon. Pero ang makukuha nila is masahe lang. Eh paano yung totoong hilot? Yung mga totoong hilot sa baryo, sa probinsya, laway-laway, donasyon. No? Pero kung bibigyan natin ng aral siya, itong yung short courses natin, no, malalaman nila. Then kung iba-bachelor's degree natin, so magiging mahaba ang pag-aaral dito. So ibig sabihin, magkakaroon ng practice session, mga on-the-job training, or yung talagang clinical test or case study na talagang aaralin natin paano ang hilot is makakatulong sa pagpapagaling. Like, ang ginagawa natin ngayon, no, may mga research tayo ngayon, yung mga cause of death, leading cause of death, is paano natin mapipigilan yung natural illness, yung mga diseases na yan, kung paano natin mapapagaling. No? Kaya this year, itong panahon na to, lifetime ko, I'm 47, pero 3 years ago, na-stroke tayo. So, hindi magtatagal kung papabayaan ko rin ang aking kalusugan at talagang itutuon ko talagang paglilingkod ko sa inyo na walang pahinga-pahinga, pehado, hindi ko talaga maaabot to, no? Pero umaasa ako in my next lifetime, no, siguro, I think, sana 10 to 20 years from now, sana maabutan ko, no? 10 to 20 years is magkaroon ng development. Pero ang pagiging doktor, ang manghihilot, mukhang malabo. Dahil kasi nga, sabi nga ng isang estudyante ko na doktor din of acupuncture sa ibang bansa, I think it will not happen kasi of the pharmaceutical companies that na control nila ang ating gobyerno. Kaya mahirap. Kasi para maging lisensyado ka, maging professional ka, kailangan kang kilalanin ng Professional Regulatory Commission. Ito o kaya yung PQF, Philippine Qualification Framework, no? Isang ahensya siya na binubuo ng Commission on Higher Education, Department of Education, ng TESDA, Technical Education Skills and Development Authority, at ng Philippine Regulatory Commission. So sila yung PQF, no? So sila yung nag-decide kung ikaw ba ay pwedeng magkaroon ng lisensya at sinisuguro nila na ang skills level mo ay safe at ligtas, no? So, itong planong ito is medyo matagal dahil kasi I'm making a call for all school owners na nagpo-provide ng Hilot Wellness para mula doon sa mga school owners na to na magkaroon ng organisasyon at pag-usapan kung paano natin ibibigay ang bachelor's degree course ng katutubong gamutang Pilipino, no? Or KJP or Traditional Indigenous Filipino Medicine na kinikilala nating hilot. So, sad to say, yun po, hindi natin ma-accomplish yung trabaho natin this lifetime, pero dalangin ko, pray ko lang po, no? Pray ko, sana humaba pa ang buhay ko. Kaya nga lang, sa totoo, to be honest, nakakapagod din kasi magkaroon ng mahabang buhay. Kasi isipin ko na lang, araw-araw na pagkain, yung bills natin, monthly bills, hindi. Pero kung mayaman ka, why not? Humaba ang buhay natin kung mayaman tayo at maraming pera. Pero kasi, ang tao hindi marunong makontento eh. Meron ko nga rin 1 milyon. Ay, kailangan maging billionaire tayo. Kung meron na tayong bilyon, kailangan maging trillionaire. O trillianas tuloy. Trillionaire, no? So, yun. We are never contented kung ano man meron tayo because we want to improve and to move forward. At yung forward na yun, hindi natin alam. Siguro ang end game natin is death. So, hindi ko naman sa hinihingi na dumating kaagad siya, like what I've said to Lakay, na handa naman ako, or what I mean handa, or hindi naman ako takot mamatay
Kung dumating man siya, anytime, welcome. I will welcome. Aakapin ko pa siya, no? Sige, kunin mo na ako, kunin mo na ako. Pero sa ngayon, sa daming responsibilidad at tungkulin, I think I'll just live every day. Kung dumating ang buhay ngayon, salamat, tuloy-tuloy ang trabaho. Pero kung dumating na ang kamatayan, hindi pa rin tapos ang trabaho ko, at least ang hilingin ko lang, extend niyo ako hanggang June 22. Magkaroon lang ng graduation itong batch na every Sunday natin. At saka sana, matapos ko rin yung commitment ko sa August. Kasi may commitment tayo sa August sa Hawaii na makapagturot ng Hilit Binabaylan. At kung hanggang doon na lang talaga ang buhay ko, well then, I have to say, I am done. So ngayon, hanggang dito na lang. Sana mag-comment po kayo below kung anong reaction niyo dito. Kung okay lang ba na umalis na ako at pumatay na ako. O kailangan pa rin natin magpatuloy. Pero itong pagbablog ko is tuloy-tuloy ito hanggang May 10, hanggang sa aking 47th birthday, no? So, baka naman, hindi. Pero, yun nga, no, nagpapasalamat ako sa patuloy niyong pagsubaybay, sa inyong pagsuporta. Iparamdam niyo naman kung napapanood niyo po ito ng buo. Mag-comment po kayo. Kung gusto niyo po akong bisitahin, dumalo po kayo sa ating pagtuturo o pag-aaralan ng hilot tuwing linggo from 1 p.m. to 6 p.m. No? So this coming Sunday is interesting na naman po ang ating topic. Itutuloy natin yung pasubay, physical assessment, physical health assessment and evaluation. At gayon din is magkakaroon po tayo ng basic vital sign monitoring and taking. No? So hanggang dito na lamang po at maraming salamat. Ito muli ang Apo Adman ng Templo Anito ng Lunting ang Agama, nagsasabing mayari na pag-asatin. Paalam.